mabuti ang Diyos, kapatid. Hallelujah. Kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo, dapat ganun din kalakas ng amen mo sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Thank you po, Lord. Can we stand for a while? Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, we honor you today, Panginoon. Salamat po dahil kayo po ay tapat at kayo po ay sapat, Panginoon, sa amin po mga buhay. Lord, by simple standing, Panginoon, sa inyo pong harapan, it shows honor, O Lord God, na kahit ano po yung mga sitwasyon na amin pong hinaharap, kami po ay nanatiling tumatayo, Panginoon, tumitindig at pinaglalaban po ang inyo pong salita. At sa oras na ito, Panginoon, Lord, let your holy and warring angels be upon this place. And we declare, O Lord, na matagumpay na po ang bawat isa, Panginoon. Salamat po sa inyo pong biyaya. Salamat sa inyo pong awa, maging sa inyo pong kapangyarihan, Panginoon, na inyo pong inilalagay sa aming kalagitnaan. We thank you and we adore you. This all we pray in Yeshua's name. Amen, amen, amen. Hallelujah. Thank you po, Lord. Let's all be seated in the presence of the Lord. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, ang pogi mo ngayon, ang ganda mo ngayon, kapatid. Hallelujah. Parang walang nabola. No, mabuti ang Diyos sa atin. Shalom sa bawat isa. At sa pagkakataon na ito, I truly believe, no, na kumikilos po ang Holy Spirit sa ating kalagitnaan. Sino dito naranasan mo ang presensya ng Lord? Amen. Every time na kung saan andun ang presensya ng Panginoon, there is freedom. Amen. Makinig ka, kapatid. Makinig ka. Focus ka lang dito. Every time na kung saan yung presensya ng Panginoon, merong kalayaan. Amen. Hindi ito kalayaan na gusto natin, no, sa ating mga sarili o sa ating mga buhay. But this is a kind of freedom na kung saan freedom sa kaharian ng Panginoon. Amen. Malaya ka na magpuri, sumamba, no, na walang hindrance sa Panginoon because there is the presence of God. Amen. No, at sa mga pagkakataon na ito, ako naniniwala na mayroon kang battle na kinaharap bago ka pumunta dito sa church. Amen. No, kasi we are living in a world with a spiritual battle. Amen. No, at yung battle natin, no, sa pagkakataon na ikaw ay nilalagyan ng kaaway ng mga doubts, fears, kapatid, you need to overcome, no, itong battles na ito. Kasi bago ka pumunta dito, meron ka ng desisyon. Amen. Meron ka ng desisyon na magpuri at sumamba sa Panginoon. Ibigay mo yung oras mo sa Diyos para makapakinig sa Kanyang salita. And that's honor. Amen. Honor po yan sa ating Panginoon because na maraming pagkakataon, no? 6 na araw, nagtatrabaho ka, ang dami mong ginagawa sa bahay mo, o kung saan ka man. But this, no, yung araw na ito, tinalaga ng Panginoon para sa iyo at sa Kanya. Kaya kapatid, make the best of time. Amen. Ibigay mo na yung matindi. Ibigay mo na yung best para sa Panginoon. Kung ikaw ay andyan sa upuan, no, makinig ka. No, pakinggan mo yung salita ng Panginoon. Because every time you hear the Word of God, no, faith comes. Amen. Faith comes by hearing and hearing His Word. No, at sa pagkakataon na ito, we are in the spiritual warfare.
Hallelujah. Kapatid, kanina po, kung bukas yung isipan mo, kung bukas yung spiritual eyes mo, spiritual ears mo, there is a battle in the realm. No, iba yung nagpunta ka dito, nung umupo ka dyan at wala pang worship na nangyayari. Iba, change ng Lord yung atmosphere. Amen. There is a change atmosphere in this place at nagtagumpay tayo. Amen. No, nawala yung atmosphere na kung saan parang, ba't merong nagtitempt dito? O kaya atmosphere na kung saan, ba't merong umuudyok sa akin? O ba't merong kalungkutan? O ba't merong doubts? Kapatid, you have won this battle. Amen. No, kailangan lang dito, kapatid, nakafocus ka. Amen. Kasi the moment you miss doon sa spiritual warfare na yon, no, pwede kang ura-urada, mawala ka doon sa focus mo sa Panginoon. Remember Peter? No, si Peter, ang bilis niya nang na-out-focus sa Panginoon. No, kani-kanina lang, no, he recognized the Lord Jesus Christ as the Son of God, as the Son of the living God, pero maya-maya lang, he was deceived. Amen. No? Kaya kapatid, sabihin mo sa katabi mo, mag-focus ka lang. Focus ka lang, kapatid. No, we are in the spiritual warfare. No, sa Jagsgo Binangonan po, every afternoon service, no, I take this opportunity na tinuturo ko itong spiritual warfare. Spiritual awakening, no, in the spirit, no, at naniwala ako na meron talagang pagkatulog. Sino dito natutulog ka, medyo inaantok ka? No, meron talagang pagkatulog sa maraming Kristiyano. No, at gusto ng Panginoon na tapikin yung balikat mo. Anak, gumising ka. No? Pero maraming pagkakataon, no, na andun tayo sa comfort zone. No, that's why we are being defeated, no, doon sa ating mga complacency. No, kapag ikaw complacent na doon sa mga hinaharap mo, kapatid, no, chances are you are lost. Amen. You are losing your opportunity to win the battle. In the spiritual realm, no, according to Merriam-Webster, no, may knock-knock ako dito si Miriam. Miriam, the one that you love. Ayan, nagising pati yung mga nasa natin, pampagising lang yan, Pastor. Sa ating mga nasa online, good morning po sa inyong lahat. No, so, according to the dictionary of Merriam-Webster, warfare refers to military fighting between enemies or the activity undertaken by one group to weaken and destroy another. Ang ganda po, no? No, yung warfare daw, no, para itong pakikipaglaban, pakikitigma ng isang sundalo, no, doon sa kanyang kalaban na kung saan, no, he sees to it na matalo niya, mapahina niya, o magapin niya yung kalaban niya. Kapatid, no, God is raising an army, no, sa end time na ito. Amen. At ako naniniwala na isa ka doon sa tinatawag na army ng Panginoon. Amen. Naniwala ka ba doon? Hallelujah. If you believe, sabihin mo nga sa sarili mo, I am the army of God. Hallelujah. Ako ay sundalo ng Panginoon. No? And it also says, broadly means any intense struggle or a conflict between competitors. Kapatid, pag sinabi mong warfare, no, hindi ito laro-laro lang. Amen. Hindi ito sasabihin mong, okay lang, babawi na lang ako mamaya. Hindi po ito laro-laro lang. But it is an
intense struggle. No, nararanasan mo ba ito? No, kapag ikaw ay nag-iisa. No, kapag ikaw ay wala sa church o hindi mo kasama yung mga kabrad mo o kasister mo. Kapatid, minsan doon umaatake ang kaaway. Amen. There is an intense struggle or conflict between the enemies and you. Amen. Kaya kapatid, no, dahil tayo po ay lumalaban, no, dahil tayo po ay nasa battle, nandun tayo sa competitions. Sa kalaban natin, yung goal natin na sinasabi ni Paul is to win the prize, no, the victor's crown, no, na gusto nating matanggap yun yung goal natin. Wala naman isa sa atin dito na pupunta ka sa labanan, pero gusto mong matalo. Amen. Hallelujah. Ako po, nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, naku po, kahit saang sugalan po, andun po ako. Pag may patay, dumadayo pa kami ng mga barangay, no, lalamay kami, magpupuyat kami, pero andun kami sa sugalan. No, at hindi, pag umupo na ako sa mesa, no, yung isipan ko na doon, tatalunin ko yan. Yung pera mo, pera niya, akin lahat yan, mapupunta sa akin lahat yan. No, pangit man na example, pero ito po yung gusto mong manalo. Amen. Gusto mong magtagumpay. No, at wala isa sa atin dito na sasabak ka sa laban, tapos uuwi kang luhaan. Aray ko po. No, it is an intense struggle with your competitors. Kaya kapatid, no, lumalaban ka na, mas tindihan mo pa. Amen. Because we believe na hindi po basta-basta yung ating kalaban. Warfare refers broadly to the organized activities, techniques, or execution of fighting war between opposing military forces or a nation. Ang tindi po nito. No, hindi po ito yung sasabihin mo na walang plano. Wala kang plano pag andun ka sa gyera, andun lahat, iba-iba pong mga armies, no, yung iba-iba po yung mga armed forces yung nai-involve dito. No, they are given the commands to fight. They are given the commands para i-execute yung kanilang plano. I-execute yung kanilang mga techniques, kung paano nila ino-organize, no, yung kanila pong pag-atake doon sa kaaway. Amen. No, so nakikita po natin ngayon, no, sa Israel, no, yung mga labanan. Hindi lang doon sa battleground, no, yung warfare. No, meron sa himpapawid, no, they're in the airspace. Meron silang mga IAF, no, the Air Force, no, Israel Air Force. Kaya kapatid, no, in spiritual realm, marami tayong battles na pwedeng pagdaanan. Marami tayong paglalabanan, no, sa ating mga pananampalataya. At sa pagkakataon na ito, kapatid, I challenge you. No? I challenge you. As an army of the living God, kailangan alerto ka. Amen. Kailangan makuha mo kung ano yung command, kung ano yung sinasabi ng iyong commanding officer, yung iyong CO. Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Amen. Historically, encompassing land, sea, and air combat, contemporary military conflict has heavily shifted toward digital and automated landscape. Umabot na po doon. Hindi lang sa airspace,
even the airwaves, kapatid. Andun na yung battle ngayon. No, kung paano ma-hack nung isang kalaban yung sistema na pinapairal nung kanyang kalaban. Andun na. No? Nakikita natin ngayon yung mga post. No, maraming mga post na fake news laban doon sa nagsasabi ng totoo. Amen? Kaya kapatid, we need to be alert. We need to be vigilant sa pagkakataon na ito kasi lahat ng parte ng buhay mo, lahat ng aspeto na pwede kang atakihin ng kaaway, kapatid, kailangan mong paghandaan. Amen. No, hindi lang yung laban mo sa pamilya mo. No? Minsan may laban ka sa cellphone mo. Yan, mga digital, mga automated landscape. Pag nakaharap ka na sa cellphone mo, kahit ilang oras, kaya mong tumagal. No? Dumadating sa point na literal na yung laban mo, inaantok ka na, naghahamon ka na doon sa cellphone mo, hanggang malaglag na yung cellphone sa mukha mo. Sino dito merong ganon? Walang ganon sa Jagsgo, pastor. So, a modern operation rely deeply on hybrid strategies, electronic countermeasures, hostile drone utilization, and complex cyber operations to achieve tactical goals. Ganun po yung warfare, kapatid. No, dati yung gera pag sinimulan mo ngayon, no, ang laban umaabot ng mga 1 linggo. Pero ngayon, kapatid, isang araw, pag binagsakan ka ng bomba, woo! Yung mga drone, no, yung mga attack drone ng mga kalaban, andun. Iba yung gera ngayon. Kapatid, take it spiritual. Ang kaaway na dyablo, tuso yan. Amen. Di mo sasabihin, basta-basta lang yung kaaway at sinasabi ng Bible, the enemy has been defeated underneath our feet. No, maraming mga Kristiyano, ganun ang tingin sa kaaway. Pero binigay ng authority ng Lord sa atin na pwede nating apakan ng kaaway. Pero the question is, ano yung authority mo? What is your authority? Gaano katindi yung faith mo para apakan mo ang kaaway na dyablo? Ang tingin sa kaaway, ganun lang. Pwedeng sipa-sipain, apak-apakan, pitikin. Pero kapatid, no? Ang totoo, ang kalaban na dyablo, he already existed, no? He already existed 1,000 years ago, even the times of creation. Amen. Ganun katindi, no? That's why he knows every strategy na meron yung mga tao. Pag ang kaaway na dyablo, ititempt ka, hindi siya magbibigay sa iyo nung pangit. No, yung bungal, no. Hello. No? Tapos yung ang daming polka dots dito, papakita sa ay. Hindi ganoon yung kalaban, kapatid. The enemy will always offer you yung bagay na gustong-gusto mo. Amen. No, yung hindi mo mahindian. Kaya kapatid, kailangan mong maging mapagmatsyag. Be vigilant sa lahat ng pagkakataon because the enemy is like a roaring lion. No, andyan lang siya, umaali-aligid lang sa sayo. No, the moment you are outside doon sa covering ng ating Panginoong Diyos, andali ka na lang sakmalin ng kaaway. Ang bilis mo na lang mahugot
sa kadiliman. Because you allow yourself doon sa borderline. Andun ka lagi. No? Kaya akong itempt neto, subukan ko nga. Kung ako merong pananampalataya, pwede na akong pumunta doon sa bar para mag-share ng Word of God. Hindi masama yung kapatid. Pero make sure na ikaw yung makaka-share. Hindi ikaw yung masya-sharean. No, pare, share ka muna. Oy, brad, dito muna, halika muna. Dito ka mag-share, upo ka dito. Maraming ganon. No, hindi naman masama yung motibo, pero dahil hindi pa spiritually prepared, no, pagdating doon sa mga bagay na yon, nahuhulog. Amen. No, for everyone falls short in the glory of God, kapatid. Sabi po ng Bible in Ephesians chapter 6 verse 12, for our fight is not against flesh and blood, but against the principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Kapatid, ang laban natin sa mundo na ito, hindi yung laman. It's not about the flesh and blood. No, hindi, yung kalaban mo, hindi yan yung katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, mahal kita sa Panginoon. Hindi mo yan kalaban. No? Hindi mo kalaban yung asawa mo. No? Kaya pag merong sinasabi sa iyo yung asawa mo, tapos medyo hindi tama sa iyo yung approach, ano ba naman yan? No? Merong mga pagkakataon na ganun. Pero alam mo, we need to see it in the spiritual realm. Amen. Hindi tao kalaban mo, kapatid. Sino daw kalaban mo? Principal. No, it's about the principalities. No, pag sinabi mong principalities, matitindi ito, kapatid. No? These are the spirit, the wicked spirit na kung saan ang dami pa niyang mga sinasakupan. No? May demonyo, may demonyeto, demonyeta, ano pa, mga demonito. Kapatid, no? Ang kaaway na dyablo, kapatid, pwede kang padalhan ka lang niya ng pipitsugin na demons. Pag alam niya na, ay, kayang-kaya mo yan. No? Lagyan mo ng buto. Tapos iwanan mo na. Alam na yung mangyayari dyan. Kapatid, huwag kang papayag. Amen. Huwag kang papayag. Because we know na tinanggap natin ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, no, when we accepted Jesus in our lives. Amen. At kung meron mang pagkakataon na dumadating itong bagay na ito sa buhay mo, you struggle, you are wrestling, no, doon sa bagay na kung saan inilalagay ng kaaway sa'yo, kapatid, baka kailangan mo mag-isip-isip ka muna. Amen. Baka kailangan mong magbabad muna sa presensya ng Panginoon. Baka kailangan mong magpalakas muna sa pananampalataya mo. Amen. Baka pag ikaw inatake ng kaaway in your emotions, iba yung dating sa'yo, mag-backslide ka kaagad. Amen? Maraming mga sensitive. No, mga sensitive emotionally. Pero kapatid, kapag ikaw ay sundalo ng Panginoon, if you are an army of God, you are being trained. Even dun sa emotion mo. Amen. Nakita na ba kayo ng mga sundalo? Pagka graduation, kahit dun sa training, no? Sisigaw-sigawan yan. Amen. Iba yung training ng mga sundalo, dinidibdiban yan. Kasi they are
boasting yung kanilang emotions. No, matrain sila doon sa kanilang emotions. Kapatid, sabihin mo sa katabi mo, be willing, kapatid. Be willing. No? Makipaglaban tayo na dahil meron tayong katagumpayan na matatanggap sa Panginoon. No, there are two primarily errors when it comes to spiritual warfares. Overemphasis and the underemphasis. No, some blame every sin, every conflict, or every problem on demons that need to cast out. No, yung iba, no, na emphasis, no, laging sinisisi ang kasalanan. Laging sinisisi yung kaaway, yung demonyo. No, kaya doon sa Garden of Eden, nagturuan. No, they are in the spirit, they are spiritually attacked. No, siguro araw-araw andun si Satan, no, through the form of serpent, no, at tinitempt niya si Eva araw-araw. Hindi lang naman overnight 'yun. Amen. No, ang temptation ng kaaway na diablo sa iyo, kapatid, hindi ang kaaway persistent. No, mabuti pa ang kaaway persistent. No? Minsan ikaw, may problemang pagdadaanan, sumusuko ka na. Kapatid, kailangan mo maging matatag. Amen. Kailangan mong magpatuloy. No, kailangan mong malagay sa isipan mo that we are more than conquerors. Amen. You are victorious, sabi ng Bible. No, on the other hand, completely ignore the spiritual realm and the fact that the Bible tells us our battle is against spiritual powers. Amen. No, so hindi tao ang kalaban natin dito. Spirito ng kaaway. Amen. And the key to successful spiritual warfare is finding the biblical balance that Jesus sometimes cast demons out of people. Amen. Si Jesus, ang tindi po nung ginawa niya, no? Ang Lord ang ating example dito. No, kung paano sa kanya lumuluhod yung mga demons. No? Papunta pa lang siya doon sa inaalihan, lumuluhod na. Nakikiusap na yung demonyo. Pwede ba ipalipat mo na lang ako doon sa mga baboy? Doon mo na lang ako sa mga baboy ilagay, Lord. Kapatid, kailangan mo itong maunawaan. No? Jesus sometimes cast demons out of people, and other times, He healed people with no mention of the demonic. Amen. Lalapitan lang ng Lord. No, yung merong sakit, gumagaling. Amen. No? And Apostle Paul instruct Christians to wage war against the sin in themselves. In Romans chapter 6, no, he warns us to oppose the schemes of the devil. Amen. Merong taktika ang kaaway, kapatid. And we should know how to rebuke, no, how to wage war against the enemy. Sabi po ng Bible, rebuke the devil and he will flee. Amen. I-rebuke mo. Madalas, ang daming pagkakataon, imbis na ma-rebuke mo yung kaaway, minsan, tahimik ka na lang. Ikaw yung madalas yung tumatahimik. Ikaw yung nauudyukan. Ikaw yung nakokontrol ng kaaway. Amen. Ikaw yung nalalagyan ng kaaway. Hindi ikaw yung nagdidikta sa laban. Kapatid,
Unawain mo ito. We are in the spiritual battle. Amen. We are in the spiritual realm. Kaya kapag ikaw nanalo, no, andun pa lang sa spiritual realm, it will manifest. It will manifest in the natural world. In the natural realm. Kaya pag sinabi mong, ganito na naman yung buhay ko, ano pa naman? Ang malas naman. Mamalasing ka talaga araw-araw. Kaya kapatid, panghawakan mo. No? Bago lumabas sa bibig mo, bago lumabas yung mga salita na pawang negatibo, kailangan mo munang unawain spiritually. Amen. Para ikaw ay magtagumpay. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, gusto mo bang magtagumpay? Gusto mo bang maging matagumpay, kapatid? No? In NIV, no, yung Ephesians na yon, in that verse, sabi doon, it is for our struggle. It is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Doon sa King James Version, for we wrestle not against the flesh. No, hindi po ito si Bato na nakipag-wrestling daw siya sa NBI agent. No, yun pala nadapa lang. Your Honor, I move to remove. Kapatid, no, iba ito. Ang kaaway, hindi ka basta-basta papakawalan. Amen. No, the moment na pinagbigyan mo ang kaaway na dyablo sa buhay mo, no, ibinigay mo yung kalingkingan mo. Ito lang ibibigay ko sa'yo. Hindi papayag ang kaaway na dyablo na kalingkingan lang niya yung makuha niya sa'yo. Remember this, kapatid. No? Gusto kang yapusin yan. Gusto ka niyang gapusin. No? At para hindi ka mapakawalan. Amen. Kaya, yung mga tao na depressed, under anxiety, kapatid, ang hirap nila makawala. Ang hirap makawala doon sa nakikita nilang natural sa kanila kasi nararamdaman nila. Amen. That's why we need to wrestle. No? We need to wrestle. Kailangan natin mag-struggle. Kailangan natin makapaglaban sa kaaway. Para makawala. Para tayo ay magtagumpay dun sa plano ng kaaway. And this verse, no, is the core of Paul's teaching on the spiritual warfare. Prompting believers to look beyond physical conflicts to unseen spiritual forces. Hindi mo nakikita ang kaaway mo. Ito yung ito yung challenge dito Ang kaaway mo, hindi mo nakikita. No? Buti pagdating dun sa ring ng boxing, nakikita mo yung kalaban mo Pwede mong mag-strategize ng, uppercut muna, side step, no? O kaya, straight jabs. Pwede ka mag-anoy ng tactics, pero ang kalaban mo dito, hindi mo nakikita No, para kang nag-shadow boxing. Hindi mo nakikita ang kaaway. No, sinasabi, para kang sumuntok sa buwan. Kapatid, no, ganun katindi yung laban natin. That's why we need to stay in the spiritual realm. We need to stay awake, no, para makita mo kung ano yung ginagawa ng kaaway. Sabi ni Trillanes, huwag kang pipikit ng dalawang mata. Baka maya-maya, andyan na iuhuli sa'yo. A few moments later, so,
Beyond human conflicts, kapatid, it is the flesh and blood. Amen. It implies that people are not the ultimate enemy. Amen. Hindi mo kaaway yung tao. No? But rather, that behind conflicts lie invisible spiritual forces. No, yung kung ano yung pumapaloob sa tao na yon, yun yung kalaban mo. Amen. Kaya kapag yung kapitbahay mo medyo may laban, labanan mo in the spirit. Amen. In the spiritual realm. Magano ka? Mag-declare ka. Magdeklara ka ng pag-ibig. Lord, hipuin niyo nga po siya. Lord, bigyan niyo nga po siya ng pasensya. Naku po, it is our very struggle, no, testimony. Hindi naman from victory, no, na pinagtagumpayan namin po 'yan. Talaga ang dami pong naging laban. Pero naririnig ng Lord Amen. The moment you stay awake in the spirit, no, andun ka bibigyan ng Lord, no, ng katagumpayan. Amen. Na hindi mo mamimiss, no, na sa pagkakataon na merong ginagawa ang kaaway, hindi mo dapat napapabayaan. You stay on your guard. Amen. You stay in the spirit, no, para wag mong ibababa yung gwardiya mo, kapatid. No? Sa mundo ng boxing, ay hindi mo kailangang ibaba yung ano mo. Kaya yung isa andito Amen? Andito yung isa, tapos yung isa dumidepensa. Yung isa, pwede mong isangga. Sample, pastor. No, yung isa nakasangga, yung isa umaabang. Amen. Kasi pag nakababa lahat yan, naku po, you are exposed, no, doon sa atake ng kaaway. No, baka bigyan ka ng right jab ng kaaway. Tulog ka na. Amen. No, at yung ayaw natin mangyari, makatulog tayo. Ayaw natin makatulog. So, the need for a spiritual armor, no, because the battle is not physical, traditional weapon are ineffective. Amen. Lalabanan mo yung tao, nagbunga nga sa'yo, bubunga nga din kita. Ano, laban tayo. Sige, pre, halika dito. One time talagang lumabas ng itak. Hinahasa sa harap ko. Pastor! Hinahasahan ako ng patalim. Pero alam mo, hindi ako nagtago sa bahay. Nagpray lang ako. Kumuha lang akong malunggay. Pero may itak din ako. Kumukuha lang akong malunggay makintab yung itak ko. Kapatid, our battle, no, hindi na tayo doon sa traditional weapon na meron tayo. Amen. Binigyan ka ng bagong weapon ng Panginoon. Amen. To be effective sa kaaway na dyablo. Amen. This passage leads into the description of the armor of God. Amen. Meron kang armas, kapatid. Merong nilagay ang Panginoong Diyos sa iyo na armor. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, armado ka pala. Hallelujah. No, the moment na nakakita ka ng mga sundalo doon sa Senado na mga mga elite na hindi pilit. No, naka full gear. No, at ang titindi, may mga mahaba, may maiksi, no, may panaksak, no, merong granada, merong bala ng machine gun sa dibdib. Pag nakakita ka ng ganon,
Oh, bibiro-biruin mo ba? Kapatid, it is the armor of God, the truth, righteousness, and faith, etc. Amen. Sa Panginoon, kapatid, lalagay ng Lord sa iyo yan. Amen. Which provides the spiritual protection. Amen. Para ikaw ay hindi malinlang ng kaaway. No, doon sa katotohanan, the Lord will give you the truth. Amen. Jesus said, I am the truth. Amen. Kahit nakikita mo yung mundo na ngayon na ang daming kabaluktutan. No? This is the Senate and we are under attack. Right now. Mga kababayan. Kapatid, kailangan yung righteousness. Andun. We need to be faithfully. Amen. Maging faithful tayo sa pagsunod natin sa Panginoon. Huwag kang papahad lang, kapatid. Merong protection ng Panginoon sa iyo. Amen. We are under the protection. Meron tayong immunity. So parang updated ka sa mga terms Listen, church, we are spiritually under attack. Nakakapasok ang kaaway even in the church. In the Christian world, nakapasok na ang kaaway because many Christian nakatulog. Dami mga Kristiyano, hinayaan, pinabayaan. Kaya ngayon, ang kaaway na dyablo, he wants to grab every opportunity na makuha yung authority na meron ka. Amen. Gusto ng kaaway na dyablo sa kanya lahat. Gusto niyang tanggalin lahat. Kasi sabi ng kaaway, sa'yo na ang lahat. Gustong agawin ng kaaway yung mga nilagay ng Panginoong Diyos sa iyo. Amen. It's time to wake up. Sabihin mo nga sa katabi mo, it's time to wake up, kapatid! Hallelujah! Gumising ka! Stand firm! Huwag kang tutulog-tulog! Tinataniman ka ng kaaway ng buto! Huwag mong hayaan, kapatid! Nilalagyan ka niya ng kasinungalingan. Ninanakawan ka ng demonyo. Winawasak niya yung pamilya mo. Pinapatay niya yung mga pananampalataya mo. Tanong, papayag ka ba? Huwag kang pumayag. Huwag kang pumayag. Kasi, wawasakin ng kaaway na dyablo. Remember, yung John 10:10. The thief or the enemy doesn't come to accept, to steal, and to kill, and to destroy. But Jesus said, I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly. Pag hinayaan mo yung magnanakaw sa buhay mo, kapatid, Hindi lang yan tatangay. Hindi lang yan magnanakaw sa'yo. Kundi, kayang pumatay ng kaaway. Amen. At ito yung nakakalungkot. Kaya niyang wasakin yung mga bagay na nasa'yo pag hinayaan mo ang kaaway. Pero kapatid, merong pangako ang Lord sa atin. Amen. Dumating ang Panginoong Diyos sa ating buhay para magkaroon tayo ng kasiya-siya at masaganang buhay. Ito po yung pangako ng Lord sa iyo. Amen? Amen, Alea? Nakikinig siya, gising na gising. No? Nasa warfare. Chinese ka ba? Thank you po, Lord.
Huwag mong hahayaan, kapatid. No? Ang born again Christian, kailangan alam mo to. Yung John 10:10. Kasi, ang alam mo lang, pagpapala na ibibigay ng Panginoon, kapatid, nakakalimutan mo, merong spiritual principalities. Amen. Merong kaaway. No? Merong kaaway na pwedeng gawin sa iyo yung mga bagay na ito. Pero, binigyan tayo ng katagumpayan ng Panginoon. Amen. We need to be spiritually awakened. Pwede mo bang hawakan yung katabi mo sa balikat, tapos alugin mo. Alugin mo siya. No, we need to be awakened. Amen. Spiritually. No, in Matthew 26:39, sabi, alam na po natin yung kwento na ito. No, when Jesus was in the Garden of Gethsemane, He went in a little farther and fell on His face and prayed, saying, "Oh, my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will." Then He came to the disciples and found them sleeping and said to Peter, "What? Could you not watch with me 1 hour? Watch and pray, lest you enter into the temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak." Si Jesus, huhulihin na. No? Yung story na ito. And He was there in the Garden of Gethsemane at nanalangin siya. No? Kasama niya yung kanyang disciples. No? "Peter, halika! Dito tayo!" Pero alam mo, habang nagpipray si Jesus, no, nung babalikan niya yung kanyang disipulo, no, disciples, tulog. Natutulog. Kapatid, nangyayari ba sa iyo to? No, pag merong prayer meeting, no, andun lahat sa online, no, pero gising na gising yung cellphone mo, pero yung nakikinig, nakapikit. Natutulog. No? Natutulog pa. Natutulog nga. The spirit is willing, but the flesh is weak. Kapatid, kailangan meron kang paglabanan. Amen. Para hindi ka matempt ng kaaway. Kaya alam mo yung nangyari kay Peter dito? No? Dahil si Peter, he is in the flesh. No? "Lord, walang makakagalaw sa'yo dito. Lord, ako bahala sa'yo." No? Kaya nung dumating yung huhuli kay Jesus, no, nanaga si Peter. Nanaga. No? Kalooban ba ng Lord na managa ka? Saktan mo yung kapwa mo. Kaya alam mo, yung response ng Lord, kinuha niya yung tenga. Pinag-pray. Grabe. Ganun po yung pag-ibig ng Panginoon. Amen. Minsan, dumadating tayo sa punto na ganito. Talagang antindi ng struggle. No? Pag nananalangin ka, naku po, no? Pag nagsabi ka ng Lord, kinabukasan na yung amen. Amen. Oh, amen, Lord, amen. Praise God, nagising ka pa, kapatid. Kinausap ka pa ng Lord. No? We need to be alert. Amen. Kailangan mong magbantay. In verse 42, sabi dito, "Again, a second time, he went away and prayed, saying, Oh, my Father, if this cup cannot pass away from me unless I drink it, your will be done. And he came and found them asleep again, for their eyes were heavy." No, yan, tinan mo yung mata ng katabi mo. Heavy, kapatid, heavy.
So, he left them, went away again, and prayed the third time, saying the same words. Paulit-ulit ang Panginoon na naghahanap ng mga mananalangin. Kasama niya. Then he came to his disciple and said to them, "Are you still sleeping and resting?" Pagod ka ba, kapatid? Inaantok ka ba? Natutulog ka ba? Alam mo, the more mo nararanasan yung mga ganyan, spiritually, dapat lalo kang lumalaban. Meron po akong testimony dito. No, 2010, nasa Cebu kami. Kasama namin si Bishop Mario doon sa kwarto. Ako yung kasama niya, tsaka si Brother Phil na taga Antipolo. Gabing-gabi na kami nakauwi, halos mga alas 12 na. No, kasi merong mga gawain, tas may fellowship. No? So, antok na antok, pagod sa biyahe. Pagdating dun sa room, nakatulog agad ako, nakahiga agad ako. Lord, papahinga na po ako. So, pagdating ng alas 3, akala ko merong lindol. Nararamdaman ko yung pala si Bishop Mario, umiikot na. Nagpipray na, nagtatangsa, sikarara, paikot-ikot. Tapos, Janjalani, gising. Janjalani, tawag na. Janjalani, gising ka. No? Sobrang antok na antok ako. Kunwari, hindi ko na yung pagising niya. Yung isang kasama ko, nagising. So, dalawa sila nagpipray. Nakapikit ako gano'n, pero yung isa, nakadungaw ng gano'n kay Bishop. Alam mo kapatid, ganun po yung dapat na laban na meron tayo. Amen. Dapat meron tayong, kung alam mo na doon ka sa position na yon, inaatake ng kaaway, merong comfort zone, tumindig ka. Amen. Tinuruan po ako ng Lord doon. No, na kailangan mong wag ka doon sa lugar na kung saan ikaw ay komportable. Tumayo ka. Labanan mo, magkape ka. Pag mong inumin yung kaping mainit, ibuhos mo sa hita mo. Gising na po ako, Lord. Gising na gising ka nun. No? Mag-warfare ka pa. Shikararababa. Kapatid, do not be complacent. Amen. God is telling us, huwag kang maging complacent. Nilalaban ka ng pamilya mo sa panalangin. Pero ikaw, pasuko ka. Ang hirap nun. Parang meron kang hihilahin. Parang meron kang hihilahin. Kaya, dalawa kayo maapektuhan. Amen? Remember, we are in the spiritual battle. Amen. Spirit yan. Iluhod mo yan ng matindi sa Panginoon. May anak ka, may asawa ka, may kapatid ka, mga mahal mo sa buhay, na kailangan mong ilapit sa Panginoon. Kapatid, huwag mong susukuan yan. Amen. Huwag mong susukuan. No, he is under attack. Pero, ikaw na nilagay ng Panginoon as watchman, ikaw na nilagay ng Panginoon as an army, ikaw yung titindig. Amen. Ikaw yung lalaban para sa Kanya. Amen. Hallelujah. No, mabuti ang Panginoon. No, awaken is a deeper consciousness of the Spirit. Amen. Where the reality of the Spirit dominate the flesh. Amen. Kaya kapatid, no, when you are awake in the Spirit, no, natatalo mo na yung flesh mo. Natatalo mo na. You're being awakened. No, nilalagyan ka ng Lord ng spirit, no, of alertness.
para matalo mo yung kaaway. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, magtatagumpay ka, kapatid. No? Gumising ka lang. Gising! Sabi mo sa katabi mo, wake up, kapatid! No? Pag umaga, merong mga ganito, hoy! Gising! No? Pag yan yung gumising sa'yo, Daddy, Mommy! No? I want Dede! Yung mga nanay. Amen? No? Gumising ka. Huwag tayong tutulog-tulog. Ephesians 5:14, awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ will shine on you. It is a call to move from a state of spiritual sleep or unconsciousness into the light of awareness. Amen. No, kaya ang description ng Bible doon sa tulog at sa patay, pareho lang. When you are spiritually sleeping, no, and you are spiritually dead, pareho lang. No, yung activity, no, nakapikit ka, pareho, yung patay nakapikit din. Magulat ka pag yung patay nakadilat. Hindi ka gumagalaw, you are unconscious. Pero yung patay ganun din, di mo rin alam na may buhay ba to? Unless lalapitan mo. No? At humihinga yung isa hindi. It is a call for us to move deeply, no, doon sa spiritual sleep or unconsciousness. Alam mo, minsan, ito yung madalas pagtatawanan ng kaaway, yung mga unconscious. Ito yung madalas yung natataniman. Amen. When you are sleeping, no, because you are sleeping, andun naghahasik, no, ng buto ang kaaway na dyablo kasi nakakatulog ka. Hindi mo alam. Remember yung parable of the weeds? Lord, di ba maayos naman na buto yung nilagay natin? Pero alam mo, saan pumasok yung kaaway? Nung merong natulog. Nung merong nakatulog. Andon pumasok ang kaaway at nagtanim din ng buto. You need to be awake, kapatid. You need to be aware. You need to be into the light of awareness and put on the full armor of God. Amen. Hallelujah. Ilan yung full armor of God? Bibilangin mo na lang, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pastor. Very good. No? Sino nga makaka-recite dyan? Oh, nilagay ko talaga dyan pag... No? Meron ba? Dapat alam nyo na yan. No, merong... simula tayo sa helmet. Helmet of salvation, breastplate of righteousness, shield of faith, belt of truth, shoes of readiness, sword of the Spirit. Very good. Ang gagaling ng Jags go talaga. Ayan po yan. No? Put on the full armor. Ipinapalagay sa atin ng Panginoon itong armor na ito. Para pag ikaw andun ka sa laban, meron kang mga weapons. Amen. Hindi ka basta-basta magagapi. Or, yan yung tsak na nilalagay ng Lord sa'yo para ikaw ay magtagumpay. In Ephesians chapter 6, verse 10 to 18, pwede ba nating basahin to sabay-sabay? 1, 2, 3, fire!
Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything to stand, stand firm then with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and in the feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, in which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, and pray into the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. Within this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Amen. Kapatid, iniisa-isa sa atin dito ni Paul yung mga weapon na yan, yung mga armor na yan. For us to be in the spiritual realm. No, na paglalabanan natin, hindi physical na laban, no, hindi ito flesh and blood, but it is a spiritual battle na kinakaharap natin. Amen. The Lord will put you an armor. So the 6 pieces of the spiritual armor of God, the belt of truth, which is buckled around your waist, represent the core support, integrity, and anchoring one's life in the objective truth of God's Word rather than the temporary cultural standards or emotional feelings. Kaya nilalagay sa iyo ng Panginoong Diyos, no, yung armor na yan para tindigan mo, para tumindig ka, no, ng buong integrity. With integrity, na kung saan titindigan mo yung katotohanan sa salita ng Panginoong Diyos. At ito kapatid, para hindi ka pagtawanan ng kaaway. Amen. Dapat alam mo yung sinasabi mo. Dapat alam mo kung ano yung pamumuhay mo. Yun din yung nilalakaran mo. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kapatid, you live the Word. Amen. Walk your talk. That's integrity. Amen. Pag sinabi mong born again ka, kapatid, kailangan nakikita sa buhay. Amen. Dapat nakikita doon sa kung ano yung bunga mo. The breastplate of righteousness, it cover the vital organs and the heart. Amen. Kaya nilagay ng Panginoong Diyos yung breastplate, no? Kasi andyan yung vital organs. Yung puso mo, yan yung nakatakip. It represent the protective covering of Jesus, pure righteousness, guarding the believers against guilt, condemnation, and the destructive effects of sin. Kapatid, andyan yung heart, no? Minsan, andyan ka atakihin ng kaaway dun sa emotions. Iko-condemn ka, lalagyan ka ng guilt, lalagyan ka ng mga matitinding atake ng kaaway. Minsan, kapag hindi mo control yung emotion mo, wala yung breastplate of righteousness. Kapatid, minsan sumasabog ka. Ano sumasabog pa? Nagwawala ka. No, kasi emotional ka. Kailangan mo ingatan yung heart mo, kapatid. Kailangan mo ingatan yung puso mo. That's why the Lord wants to cover it. Amen. Gusto kang protektahan ng Panginoon. Kasi alam ng Panginoon na kung saan ka atakihin ng kaaway. No? The shoes of readiness, the shoes of the gospel of peace, providing traction and readiness. This represent a firm spiritual foundation and the eagerness to share
the good news of Jesus, allowing believers to navigate difficult, hostile terrain without sleeping. Hindi ka yung pagdating sa giyera, wala kang sapatos. Ako po. Paano pag mainit? Tatalon-talon ka doon. Gusto ng Panginoon, kapatid, na nakahanda ka. Amen. Pag merong sinabi ang Lord, dapat sinusunod mo. Dapat nilalakaran natin yon. Amen. The shield of faith, it is taken up dynamically to deflect and distinguish the flaming arrows of doubt, fear, anxiety, and malicious lies aimed at a believer's mind and confidence. Diyan po madalas, kapag wala kang panangga, against the fiery arrows, flaming arrows ng kaaway, naku kapatid, baka matupok ka. Kaya pag tinamaan ka, andun yung nagdududa ka na. Totoo ba, Lord? Na ito yung plano mo sa amin? Totoo ba, Lord, na magaling na ako? Totoo ba, Lord, na bibigyan mo ako ng magandang buhay? There will comes fear. Nagkakaroon ka na ng takot. Nagkakaroon ka na ng anxiety. Malicious lies aimed at a believer's mind and confidence. Amen. Imbis na confident ka doon, imbis na meron kang assurance doon sa pananampalataya mo, kung wala kang shield of faith, kapatid, tumalab. That's why God is putting you this armor. The helmet of salvation, protecting the head and mind. This piece secures a believer's thoughts with the absolute certainty of eternal salvation through Jesus, combating hopelessness, deception, and mental fatigue. Pag ikaw meron kang helmet of salvation, alam mo, na meron kang pag-asa sa Panginoon. Amen. Meron kang guarantee, na iingatan ka ng Panginoon. Meron kang guarantee na andan yung kaligtasan ng Panginoong Diyos. Inilalagay niya sa iyo at hindi ka ma-deceive ng kaaway. Amen. Madalas, sa mga Kristiyano, hindi na magkasya yung helmet of salvation. Lumaki na yung ulo. Kakaroon ng pride in the spirit. Kapatid, kailangan natin ingatan. Even the way we think. Amen. The way of thinking. Kung ano yung mga nasa isipan natin. Kailangan natin ingatan yan. And last, the sword of the Spirit. It defined explicitly as the Word of God. Ito yung salita ng Panginoong Diyos, and it serves as the ultimate offensive weapon to push back spiritual falsehood and temptation. So yung Word of God, ito pala ay defensive and offensive armor na nilalagay sa atin ng Panginoon. Pwede mong panangga, pwede mo rin pang-atake sa kaaway. Amen. So, modeled perfectly by Jesus during His wilderness trials. Nakita po natin, ginamit ito ng Lord, sa kaaway na dyablo. It is written. It is written. He always starts with the Word of God. Nung sinabi niya yan. Jesus is our ultimate example of resisting temptation in spiritual warfare. Amen. Si Lord yung example natin. Wala nang iba. Hindi yung kapitbahay mo, hindi si pastor, hindi si brother, hindi si sister. Ang Lord. Observe how Jesus handled direct attacks from Satan when He was tempted in the wilderness. Each temptation was combated with the words, it is written,
The word of the living God is the most powerful weapon against the temptation of the devil. Amen. Kaya kapatid, sinabi ng Lord sa kanyang salita, do not depart from His word. Amen. Kundi, meditate on it. Day and night. Kapatid, tinuturo sa atin ito ng Panginoon. The word of the living God is the most powerful weapon against the temptation of the devil. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Dapat ilagay mo yan sa puso mo, kapatid. Yung salita ng Panginoon. Amen. A prayer of a righteous man is powerful and effective. Amen. No, dun sa 6 na yon, no, meron pong i-reveal sa atin ng Lord. Are you successful in your spiritual warfare? We rely on God's power, not on our own. Amen. Kung gusto natin maging successful sa spiritual warfare, we need to rely on God's power, not on our own. Kaya ko to. Kayang-kaya ko to, Pastor. Basic lang yan. Maraming tao ganun. No, galing na galing sa sarili. Believe na believe sa sarili. Kaya pag merong nangyayari na hindi maganda, frustrated sa sarili. We put on the whole armor of God. Kapatid, rely on God. Depend on God. Amen. Pangalawa, we draw on the power of Scripture. The Word of God in the Spirit's sword. Amen. Pag nakikita mo na ang kaaway na dyablo, merong hinahain sa'yo, pumuporma na sa'yo, kapatid, draw the sword, no, which is the word of God. Amen. Yun yung kailangan natin para maging successful sa ating warfare. We need to pray in perseverance and holiness and making our appeal to God. Amen. Sino dito marunong ka manalangin? Lahat tayo. Amen. We need to pray in perseverance and holiness. Pang-apat, we need to stand firm. Amen. Sabi po ng Ephesians 6:13, therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day. And having done all, to stand firm, and stand therefore, having fastened on the belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness. Stand firm, kapatid. Gusto mong magtagumpay sa warfare? Stand firm. Last, submit to God. We resist the devil's work in James 4:7, knowing that the Lord of hosts is our protector. Amen. If God is with us, who can be against us? Truly, He is my rock and my salvation. He is my fortress. I will never be shaken. Sabi ng Bible, kapatid, submit to God. Ano yung mga kailangan ipagkatiwala mo sa Panginoon? Ano yung mga bagay na isusuko mo sa Panginoon? Kapatid, sabi doon kanina, 6 lang yung armor. But the 7th piece armor is the prayer. Ephesians 6:18, and pray in the Spirit in all occasion with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Kapatid, this is the missing piece dun sa armor ng Lord. Di ko sinasabing mali si Paul, pero alam mo kapatid, no, prayer
is an effective armor. Effective. Kahit asan ka, no? Kahit yung pinapanalangin mo, andun sa kabilang dako, naaabot po ng panalangin. Amen. Pag may pinagpipray ka ng mga mahal mo sa buhay, Lord, protectionan niyo po siya. Ingatan niyo po siya. Alam mo, sumasagot ang Lord. Tumutugon ang Lord. Tumutugon ang Panginoon. Because He is the prayer. Alam mo ba yun? The Lord is our prayer. Hanggang ngayon, kapatid, no? When Moses' hands were lifted, the power of shared burden. No? Nung nananalangin si Moses, no, against dun sa mga Amalekites, nananalo sila. Whenever Moses held up his hands, Israel prevailed. And whenever he lowered his hands, Amalek prevailed. That's the power of prayer. Amen. Kaya merong kailangang umangat ng kamay ni Moses para manalangin kasama niya. Kapatid, kailangan ka ng kapatid mo sa pananampalataya. Kailangan ka. Kailangan niya yung mga panalangin mo. Jesus is in the presence of God at this very moment interceding for you. Nag-i-intercede ang Panginoon, kapatid, sa iyo. Amen. Sa pagkakataon na ito, kahit nasa kalangitan po siya, He's our great intercessors. He is pleading in the presence of God. Pinapanalangin ka pa rin ng Panginoon. Sabi dito sa Romans 8, verse 34, Who then will condemn us? No one. For Christ Jesus died for us and was raised to life for us, and He is sitting in the place of honor and at God's right hand, pleading for us. Kapatid, that's the prayer. Amen. For God Himself, no, He is our prayer. The Lord is a warrior. Amen. The Lord is His name. Hallelujah. Pwede ka bang tumayo sa pagkakataon na ito? And I declare this to you, kapatid. We are more than conquerors through Him who loved us. Amen. Marami po tayong mga laban. Marami tayong laban. Pero sinasabi sa atin ng Panginoon, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and will heal their land. Kapatid, the Lord is watching us. Stand firm. Stand firm in your faith. Acknowledge God's presence in this place. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. Oh, Holy Spirit, you are free to move in this place. And we declare, O Lord, gamitin niyo po ang bawat isa sa lugar na ito as your army, as the army of the living God in these end times. Lord, I declare that this generation will seek your face, will turn to our wicked ways. I declare, O God, lahat ng mga dinudulog po namin sa inyo sa pagkakataon na ito. Hear us from heaven. Hear us from heaven. Forgive us for every iniquities, for we fall short of your glory. Lord, right now, change
the atmosphere of our heart. We declare, O Lord, that your armor, isusuot niyo po ito sa iyong mga anak, Panginoon. O rasikata babahaya rarasirera babahaya rere. Kapatid, sabi ng Lord, ang dami mong pinaglalabanan. Sabi ng Panginoon, pagod ka na. Sabi ng Panginoon, ba't ayaw mo pang lumapit sa akin? The Bible says, come to me, all you heavily laden, and I will give you rest. Mahal ka ng Panginoon. Ayaw ng Lord na makita ka na nahihirapan ka ng ganyan, kapatid. Isuko mo yan sa Panginoon. What is your battle? What is your struggle? What are you wrestling of? Pagkatiwala mo sa Panginoon, pamilya mo, mahal mo sa buhay, asawa mo, kapatid mo, kaibigan mo, kapatid, pagkatiwala mo sa Panginoon,